Mag-isa sa maliit na apartment sa Madrid, napapaligiran si Camila ng mga kahon ng pagkaing take-out na walang laman at mga resibong hindi niya kayang bayaran. Hindi niya mapigilang makaramdam ng lungkot at panghihinayang. Lagi niyang hangad na ipagmalaki siya ng kanyang mga magulang, na mamuhay ng ayon sa kanilang inaasahan, ngunit tila ba wala siyang nagawa na kailanman ay sapat para sa kanila. Naalala niya ang mga araw noong ang kumpanyang pampamilya nila ay masagana pa, at pinangarap niyang maging isang aktres. Ngunit mahigpit siyang pinagbawalan ng kanyang mga magulang, sinasabing iyon ay isang walang saysay at kahiyahiyang propesyon. Gayunman, sumalungat siya sa kanilang kagustuhan, umaasang mapapatunayan niyang mali sila at makilala sa sarili niyang pangalan. At sa simula, tila nagtagumpay siya. Nagsikap siya ng husto, nakakuha ng ilang maliliit na papel, at unti-unting nagsimulang makilala sa industriya ng pelikula sa Barcelona at Madrid. Ngunit nang magsimulang bumagsak ang negosyo ng pamilya, nagbago ang lahat. Bigla na lamang, paulit-ulit na humihingi ng pera sa kanya ang kanyang mga magulang, ginagamit ang kanyang tagumpay bilang huling pag-asa upang buhayin ang naluluging negosyo nila. Pinilit siyang tumanggap ng mas maraming papel at magtrabaho ng mas mahaba, hanggang sa siya'y maubos at manghina. Wala na siyang sapat na pera para sa maayos na pagkain, lalo na para sa kahit anong aliw. Ganap nang naglaho ang kanyang buhay panlipunan, at tila nabubuhay siya sa walang katapusang pag-aalala at pagod. Isang araw, habang nasa set ng pinakabagong pelikula, bigla siyang bumagsak dahil sa sobrang pagod. Dinala siya sa ospital at natuklasang malubha siyang kulang sa nutrisyon at tubig. Isa itong matinding babala para kay Camila. Nagpasya siyang harapin ang kanyang mga magulang tungkol sa kanilang maling gawain, ngunit lalo lamang itong lumala. Kinamkam nila ang lahat ng perang pinaghirapan niya at ginamit para sa pansariling layunin, dahilan upang maramdaman niyang siya'y niloko at pinagtaksilan. Nang banta niyang isusumbong ang mga ito, ikinulong siya sa isang kwarto ng kanilang lumang bahay sa Sevilla, desperadong patahimikin siya. Sa loob ng maraming araw, natrap si Camila sa kwartong iyon, pakiramdam niya ay walang laban at nag-iisa. Hindi siya makapaniwala na magagawa iyon ng kanyang sariling mga magulang. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may nabago sa kanyang kalooban. Naisip niya na buong buhay niya inabuhay siya para sa iba, laging inuuna ang pangangailangan nila kaysa sa sarili. Ramdam niya ang bigat ng mundo na nakapatong sa kanyang mga balikat. Lagi siyang naging masunuring anak, tapat na kaibigan, at masipag na estudyante. Bawat araw ay tila isang laban, at hindi na niya maalala kung kailan siya huling nakaramdam ng tunay na kaligayahan. Hindi niya kailanman napansin ang pagiging makasarili ng kanyang pamilya, iniisip na tungkulin ng isang anak na tulungan sila. Ngunit habang dumaragdag ang pasanin at nagsimulang masira ang kanyang karera, hindi niya mapigilang makaramdam ng matinding pagsisisi. Inialay niya ang lahat para sa pamilya, ngunit hindi man lang siya kailanman pinahalagahan o kinilala ng mga ito. Habang nakaupo sa malamig na silid, biglang pumasok ang kanyang kapatid na si Teresa, may ngiting tagumpay sa labi. Teresa, ano ba ang gusto mo? Tanong ni Camila, may lungkot sa tinig. Lumapit si Teresa kay Camila, tinitigan siya ng maihalong pagkamuhi at tuwa. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, Camila, na lahat ng meron ka ay dahil sa akin. Lagi akong naging mahina, ang kapatid na walang silbi. At ngayon, ikaw ang nakakulong dito, habang ako na namumuhay ng marangya. Nakakaawa ka talaga. Dumampi ang luha sa gilid ng mata ni Camila, ngunit tumanggi siyang bigyan ng kasiyahan ang kapatid sa makita siyang umiiyak. Para bang gumuho ang kanyang mundo, at lahat ng pangarap at pag-asa ininakaw sa kanya. Bakit mo ginagawa ito, Teresa? Tumawa si Teresa ng mapanlait. Mula ngayon, mabubuhay ka na lang dito sa kwartong ito, hanggang sa matapos ang iyong mga araw. Wala akong pakialam. Pagkatapos, lumapit siya kay Camila na halos wala ng lakas, tumitig sa kanyang mga mata, at dahan-dahang tinurokan siya ng lason. Ramdam ni Camila ang kanyang puso na parang pinipiga. Hindi siya makapaniwala na kayang maging ganito kalupit ng sariling kapatid. Umalis si Teresa, iniwan siyang mag-isa kasama ng kanyang mga luha. Sinubukan niyang bumangon ngunit masyado nang mahina ang katawan. Tinawag niya ang mga magulang ngunit walang sumagot. Dinurog siya ng pait at pagtataksil ng matanto niyang iniwan na siya ng pamilya. Lumipas ang mga araw, linggo ang dumaan, at lalo lamang nanghina si Camila. Gutom, uhaw at nag-iisa.
Hanggang sa may isang mabait na kapitbahay sa Granada na nakarinig ng kanyang mga sigaw at siya'y iniligtas. Nadala siya sa pinakamalapit na ospital, ngunit huli na ang lahat. Bigla niyang naramdaman ang isang malakas na hangin na tila bumalot sa kanya habang siya ay nahuhulog mula sa matayog na lugar. Pumikit siya, handa sa pagbangga, ngunit hindi iyon dumating. Pagmulat niya ng mata, naramdaman niyang nakahiga siya sa isang malambot na kutson. Nasa silid siya noong kabataan pa niya. Mahina at payat, wala ng lakas upang kumilos. Wala ang kanyang mga magulang at siya'y nag-iisa. Dumagsa ang mga alaala sa kanyang isipan. Ano bang nangyayari, bulong niya sa sarili. Tumingin siya sa orasan sa dingding at nakita ang oras, 10:00 ng umaga, ika-4 ng Marso, taong 2020. Bumalik siya sa nakalipas, 5 taon ang nakaraan. Sinubukan niyang bumangon ngunit masyadong mahina ang katawan. Sa salamin, nakita niya ang sariling anyo, mas bata kaysa sa kanyang alaala, payat at sakitin. Sa isang apartment sa Madrid, pinilit ni Camila na igalaw ang kanyang katawan, pilit na bumangon kahit na ang dibdib niya ay masakit. Naririnig niya ang tawanan at halakhak mula sa kabilang silid. Ang kanyang pamilya iyon, masaya at abala sa sarili, walang pakialam sa kanya. Iniwan na naman nila siya, tulad ng sa nakaraang buhay niya. Huminga ng malalim si Camila at dahan-dahang naglakad papunta sa sala. Doon ay nakahiga si Rosaura, ang kanyang ina, at si Teresa, ang kanyang kapatid na babae, sa malambot na sofa habang kumakain ng patatas fritas at nanonood ng sikat na programa sa telebisyon. Hindi man lang siya nilingon nang pumasok siya. Para bang wala siyang halaga. Umubo si Camila ng malakas. Napilitan silang tumingin sa kanya. Gising ka na pala, malamig na sabi ni Rosaura, halos walang emosyon. Kumulo ang dugo ni Camila. Gusto niyang sumigaw at isumpa ang sariling ina. Ngunit hindi na siya nagulat. Kung kaya siyang ikulong ng sariling pamilya hanggang sa mamatay, ano pa ba ang bago? Pinili niyang huwag pansinin at nagtangkang lumabas ng bahay. Ngunit humarang ang matalim na tinig ni Teresa. Ate, saan ka pupunta? At bakit ang payat mo? Tanong nito habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ramdam ni Camila ang galit na umaalab sa loob niya. Bakit ako binigyan ng ikalawang pagkakataon para mabuhay sa ganitong pamilya? Ang bawat tingin sa kanila ay nagpapanginig ng sikmura niya. Ngunit mumiti siya ng malamig. Makikita nila kung sino ang tatawa sa huli. Nagpatuloy siyang lumakad patungo sa pinto, hindi pinansin si Teresa, ngunit muling sumigaw si Rosaura mula sa sofa. At saan ka pupunta, walang utang na loob? Hindi mo pa natatapos ang gawaing bahay. Hindi ka makakalabas hanggat hindi mo tinatapos ang mga iyon. Dahan-dahang lumingon si Camila, nakahalukip-kip at tinitigan sila ng may matinding paghamak. Senora Rosaura, may katulong naman dito, para saan pa kung ako ang gagawa? At si Teresa, bukod sa pagkain ng chicharon at panayreklamo, ano bang naitutulong niya? Hindi ba't pwede naman siyang magtrabaho para mabawasan ang gastusin? Natigilan si Rosaura at Teresa. Para silang mga kwagong na bulabog, hindi makapaniwala sa narinig. Kung interesado kayong malaman, pupunta lang ako sa butika para bumili ng gamot, malamig na dagdag ni Camila. Hindi na siya naghintay ng tugon. Tiningnan niya silang muli bago tuluyang lumabas ng bahay. Habang naglalakad sa kalyang mainit sa ilalim ng araw ng hapon, nararamdaman ni Camila ang matinding sakit ng ulo. Papunta siya sa butika upang bumili ng gamot laban sa sakit at pagkahilo. Ang Madrid ay maingay at magulo, mga businang walang tigil, mga taong nagmamadali, at mga anino ng araw na humahaba sa bangketa. Kahit mawala ako, parang wala ring makakapansin, mapait niyang iniisip. Pagdating niya sa butika, bigla niyang nakita ang isang mukhang pamilyar sa malayo. Isang dating kaibigan, si Xing Fei, ang taong minsang nagtaksil sa kanya sa nakaraang buhay. Camila, sigaw ni Xing Fei, pilit na nakangiti. Hintay! Ang tagal nating hindi nagkita. Anong malas? Bakit ko pa siya makikita rito? Bulong ni Camila at dumiretso sa loob ng botika, hindi man lang siya nilingon. Ngunit sumunod si Xing Fei. Lumapit ito at nagkunwaring masigla. Camila, tama ba? Kanina pa kita tinatawag. Hindi mo ba ako narinig? At ano naman ngayon, malamig na tugon ni Camila. Napatigil si Xing Fei, tila nabigla sa kasungitan nito.
Ahaha, biro lang siguro yan. Ang kulit mo talaga. Anong nakakatawa, balik ni Camila, nanlilisik ang mata. Nagpanggap itong walang naririnig at nagtanong ng iba. So, anong ginagawa mo rito? Alam mo na. Bumibili ng kailangan. May problema ba? Nagkibit balikat siksing Faye. Pero nasa butika tayo. Ngumisi si Camila ng mapanukso. At ngayon mo lang na-realize. Ang talino mo talaga. Namula ang mukha ni Xing Fei. Sino bang akala ng babaeng ito sa sarili niya? Bulong nito sa isip. Kung tapos ka na sa mga tanong mo, maaari ka nang lumabas, mariing sagot ni Camila at iniwan siyang nakatayo roon, kumukulo sa galit. Matapos bumili ng gamot, lumabas si Camila, nakaramdam ng kakaunting ginhawa. Ngunit habang naglalakad sa masikip na kalye, muling umalingaw ang gutom sa kanyang tiyan. Isang linggo na halos wala siyang matinong kain dahil sa mapanghusgang salita ni Teresa tungkol sa kanyang katawan. Napailing si Camila. Katarantaduhan lang iyon. Pagkaraan ng ilang hakbang, nakakita siya ng isang maliit na kainan at pumasok. Umorder siya ng isang mangkok ng sopa Castellana. Habang hinihintay, iniisip niya ang kanyang kapalaran, sa nakaraang buhay ipinagkanulo siya ng kaibigan, pinaslang ng sariling kapatid, at ngayon, muling kinamumuhian ng pamilya. Ngunit hindi siya susuko. Ito ang kanyang pangalawang pagkakataon. Nang dumating ang pagkain, sinimsim niya ang mainit na sabaw. Ito ang kailangan ko, hindi ang mga dieta ni Teresa. Pagkatapos kumain, agad siyang nagbayad at lumabas. Sa pagbabalik, habang iniisip ang paglubog ng araw, hindi na malaya ni Camila na nabangga niya ang isang lalaking matangkad, gwapo, at matalim ang mga mata. Perdneme, sabi niya, namumula sa hiya. Hindi ako nakatingin sa dinaraanan ko. Tinitigan lamang siya ng lalaki, malamig at walang salita. Kinilabutan si Camila. Estbayan, tanong niya, pilit binabasag ang katahimikan. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Tumalikod lamang ito at lumakad palayo. Naiwan si Camila, nakaramdam ng kaba at kuryosidad. Saan ko ba siya nakita? Ang lalaking iyon ay si Miguel, isang mayamang negosyante sa Madrid, kilala sa kanyang kalupitan sa negosyo at malamig na pagkatao. Ngunit sa sandaling iyon, habang papasok sa kanyang sasakyan, hindi maalis ni Miguel sa isip ang babaeng nakabangga sa kanya. Ang kanyang mga mata, ang mahinang anyo, ngunit may likas na ganda may kung anong misteryo sa kanya. Kakapasok pa lang ni Camila sa bahay. Umaasa siyang makatagpo ng kaunting kapayapaan sa kanyang silid, ngunit pagpasok niya sa sala, agad niyang nakita ang isang pamilyar na mukha na nagpabilis ng kanyang dugo. Si Soledad iyon, kaibigan ng kanyang ina, nakaupong nakahalukip-kip sa sopa at umiinom ng alak. Galit na galit si Camila kay Soledad, na noon pa man ay laging nanlilibak at nanghahamak sa kanya. Nang makita niya ito, mapait siyang humisi, iniisip kung ano ang ginagawa nito roon. Narinig ang pagbukas ng pinto, lumingon si Soledad at nakita si Camila. Tiningnan niya ito nang may paghamak at may bahid ng pangungutya sa tinig. Oh, tingnan mo kung sino ang bumalik. Ang ampon ng pamilya, o mas tama, ang payat na palamunin. Haha! Uminom siya ng alak at muling gumisi. Nasingkit ang mga mata ni Camila at hinarap siya. Ayaw niyang tiisin ang mga pang-iinsulto nito. Malamig niyang sagot. Tama, may sakit ako. Pero kahit paano, hindi ako may sakit sa pag-iisip gaya ng iba. Halos mabilaukan si Soledad sa alak at napatigil sa pag-ubo. Hindi niya inasahang lalaban si Camila. Paanong nagkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin iyan sa akin, batang pasaway ka? Sinasabi ko lang ang totoo. Dapat kang ang magpasalamat na isang matagumpay na tao tulad ko ay nakikipag-usap sa'yo. Napailing si Camila at nakapamiwang. Sawa na siya sa mga walang kwentang salita ni Soledad. Soledad, hindi ka ba nahihiya? Isa kang matandang babae na sinusubukang ibagsak ang isang dalagitang bata pa. At, baka nga naging matagumpay ka bilang kerida, pero ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng mga lalaking may asawa na naakit mo. Napasinghap si Soledad at pasigaw na bumulyaw. Camila! Bastos na bata! Halika rito at tuturuan kita ng kagandahang asal. Kumalat ang kanyang sigaw sa buong maluwang na sala. Tinalikuran siya ni Camila habang paakyat sa hagdan, may ngising tagumpay sa labi, alam niyang naiinis si Soledad.
Pasensya ka na, mas marami akong mas mahalagang bagay kaysa mag-aksaya ng oras sa iyo, wika niya ng may kayabangan. Pakilisan mo na lang ang bahay na ito. Binabaha mo ang lugar ng mumurahing pabango at makikintab na damit. Nanlaki ang mga mata ni Soledad sa galit at hindi makapaniwala. Papalapit na sana siya kay Camila para makapagsalita pa, nang biglang lumabas mula sa kusina si Rosaura. Ano ang ingay na iyon? Mabilis na inayos ni Soledad ang buhok at nagkunwaring kalmado. Wala iyon, wala iyon. Natapon ko lang ang inumin ko at nadismaya ako. Pasensya na kung nakalikha ako ng ingay. Nakunot ang noo ni Rosaura habang tinitingnan ang mansa. Wala yan, ipalilinis ko sa kasambahay. Tara na sa hardin, naghanda ako ng merienda at inumin para sa atin. Ang ganda ng panahon sa labas. Napilitang ngumiti si Soledad at tumango, nagkukunwaring interesado. Sumunod siya kay Rosaura papunta sa hardin, ngunit hindi nakatiis na lingunin muli ang direksyong tinahak ni Camila at bumulong ng mura. Matagal nang magkaibigan sina Soledad at Rosaura, ngunit iba ang naging landas nila. Napangasawa ni Rosaura ang isang mayamang negosyante at namuhay ng marangya, samantalang nanatiling dalaga si Soledad at hirap sa kabuhayan. Palagi siyang naiinggit sa kayamanan at kaligayahan ni Rosaura, lihim na umaasang siya rin sana ay nagkaroon ng ganoong buhay. Nang titigan ang hubog ni Rosaura, kumulo ang galit ni Soledad. Naiinis siya sa pagkukunwari nitong maalalahanin na para bang tinutulungan siya. Naiinis siya sa paraang tila nasa kanya na ang lahat, samantalang siya ay walang-wala. Probinsyanang nagmamaganda, bulong ni Soledad. Palagi niyang tinitingnan si Rosaura bilang babaeng mababa ang pinagmulan, iniisip na siya ang mas matalino at mas karapat-dapat na nag-asawa ng mayaman, hindi si Rosaura. Darating ang araw na mapapalayas din kita at ang pamilya mo dito. Ako ang magiging senyora ng bahay na ito, bulong niya, habang may tusong ngiti sa labi. Iniisip ang kanyang plano, akitin ang asawa ni Rosaura at pilitin itong makipaghiwalay. Samantala, paakyat si Camila sa kanyang silid nang makasalubong ang kanyang kapatid na si Teresa. Napabuntong hininga siya. Bakit parang puro taong nakakainis ang nakikita ko ngayon? Agad na nagkunwaring maasikaso si Teresa, parang inosenteng bulaklak. Camila, ayos ka lang ba? Mukha kang pagod. Ngunit nabasa agad ni Camila ang pagpapanggap ng kanyang kapatid. Bakit ka biglang nagmamalasakit? Ni minsan hindi ka naman nakialam sa akin. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Nangingitim ang mukha ni Teresa sa inis, pero mabilis din niyang ibinalik ang peking ngiti. Pasensya na, Camila. Hindi ko intensyon na masaktan ka. Akala ko lang baka kailangan mo ng tulong. Hindi naniwala si Camila ni Katiting. Alam niyang gusto lang siyang gamitin ng kapatid. Pinutol niya ang usapan at naglakad palayo, iniwan si Teresa na nagingit-ngit sa galit at pagkabigo. Pagbalik ni Camila sa kanyang silid, ramdam niya ang matinding pagod sa lahat ng nangyari ngayong araw. Isinara niya ang pinto at malalim na napabuntong hininga. Sa wakas, makakapag-isa na siya at makakapahinga kahit sandali. Tumingin siya sa paligid ng silid, payak lamang. Isang maliit na kama, isang mesa, at isang aparador. Napasinghap si Camila, alam niyang sa pamilyang De La Rosa kailanman ay hindi siya kinilingan kahit anak nila siya. Ramdam ang paninigas ng kalamnan, nagpa siya siyang magbabad sa maligamam na tubig. Pinon niya ang batya. Dahan-dahang kumalat sa katawan niyang pagod ang init, at unti-unting lumay ang kanyang isip sa mga alalahanin, hinayaan ang sarili na lumubog sa katahimikan ng sandaling iyon. Pagkatapos magbabad, nagpahid siya ng tuwalya at nagsuot ng paborito niyang damit pantulog. Pumasok siya sa kumot, ninanamnam ang init ng malalambot na kumot. Pumikit siya, handang mahimbing na matulog upang kalimutan ang bigat ng araw. Kinabukasan, Lunes, maagang nagising si Camila upang pumasok sa paaralan. Nagsipilyo at naghugas ng mukha sa banyo. Mula sa maliit na aparador, kinuha niya ang uniporme, puting kamisa at itim na palda, na maayos na bumagay sa kanyang pangangatawan. Habang nagbibihis, tumingin siya sa salamin. Tumigil sandali upang titigan ang sarili, mahaba at maitim niyang buhok na malambot na bumabagsak sa likod, bilugang mukha na may makinis na kutis, at mga matang kulay tsokolate na malalim at matatag ang tingin. Mahahaba ang pilik mata na nagbibigay sa kanya ng malumanay na anyo. Pinahid lamang niya ng kaunting balm ang labi upang hindi mamalat.
Payat man, maayos ang tindig at maaliwalas ang dating, hindi lamang dahil sa itsura, kundi sa bagong tapang na nabuo sa loob niya. Pagharap niyang muli sa pinto at paglabas ng silid, nakadama siya ng munting pagmamalaki. Alam niyang ang anyo ay bahagi lamang ng kabuuan niya. Pagkalabas ng bahay, gumaan ang pakiramdam ni Camila. Para bang nakakulong siya sa tahanang iyon, nasasakal ng walang tigil na puna at lamig ng pakikitungo. Sa lansangan, muli niyang naramdaman ang kalayaan. Naglakad siya sa makipot na kalsada ng Madrid, lumampas sa maliliit na tindahan at mga pwesto ng almusal. Umalingasaw ang amoy ng churros na bagong prito at café con leche, at kumalam ang kanyang sikmura. Pero alam niyang kailangan niyang magmadali kung ayaw niyang mahuli. Dumating siya sa hintuan ng bus, kung saan may munting kumpol ng mga taong naghihintay. Matyaga siyang tumayo, minamasahe ang hawakan ng kanyang bag habang tumitingin-tingin, napansin niya ang isang matandang babaeng medyo pasura-isura sa bangketa. Biglang may bisikletang dumaan ng mabilis, halos mabangga ang matanda. Mabilis na kumilos si Camila at inalalayan ang babae. Ayos lang po ba kayo? Tanong niya, bakas ang pag-aalala. Umiti ang matanda, nagpapasalamat. Salamat, Hija. Ayos lang ako, medyo nanginig lang. Napansin ni Camila ang marangal na ayos nito, nakatrahe ang babae ng trade sastre na kulay rob na may pinong bordang tila ginto, may mant di Manila na nakalapat sa balikat. Maayos ang buhok na nakapusod, may ilang hiblang nakapalibot sa mukha. Sa kabila ng edad, pumapaimbabaw ang kariktan at kapanatagan, matatalas ang mata, puno ng talino. Gusto niyo po bang samahan ko kayo hanggang sa paroroonan niyo? Alok ni Camila. Tumingin ang matanda na may pasasalamat. Napakabuti mo, pero hinihintay ko ang apo ko. Parating na siya. Ngumiti si Camila. Mabuti po kung ganoon. Sana'y maging masaya ang pagkikita ninyo. Dumating ang bus habang nag-uusap sila. Sumakay si Camila at naupo sa tabi ng bintana, pinanood ang matanda habang papalapit sa kanyang sasakyan. Sandaling naisip ni Camila kung sino kaya ang apong iyon, ngunit agad niyang isinantabi ang tanong at inihanda ang sarili para sa araw. Habang papalapit ang bus sa paaralan, bumilis ang tibok ng puso niya. Matagal na siyang kinakabahan sa pagbabalik, simula nang magising siyang muli, dahil alam niyang dating tinalikuran siya ng mga kamag-aral. Ngunit nang huminto ang bus sa harap ng tarangkahan, huminga siya ng malalim at hinarap ang anumang darating. Pagbaba niya, sumiklab ang sari-saring tingin. May mga mukhang pamilyar, ilan ay nabigla, ang iba na may malamig ang titig. Itinaas ni Camila ang ulo, kailangan niyang ipakitang hindi na siya ang dating inaapi. Sa may tarangkahan, may pangkat na mga dalagang nagbubulungan at nagtatawanan, sila yaong dati nambubuli sa kanya. Napansin siya ni Marta at ngumisi. Tingnan niyo, si Camila, ang pato ng paaralan. May na-improve ka ba sa itsura mo? Hindi na tinag si Camila. Hindi ko kailangang magpa-improve, Marta. Sapat na ako. Hindi ko nga masabi ang pareho tungkol sa'yo, naisip mo na bang ayusin ang ugali mo? Mas kailangan mo yon kaysa kung ano paman. Natawa ang ibang estudyante na mula si Marta sa inis. Akala mo kung sino ka, Camila. Walang may gusto sa'yo rito. Isa kang talunan. Nagkibit balikat si Camila. Wala akong pakialam kung gusto niyo ako o hindi. Nandito ako para mag-aral, hindi para sumama sa mababaw na grupo niyo. Tumalikod siya at dumaan sa tabi nila, iniwan silang naggangalit. Habang papasok si Camila, ramdam niyang nakasunod pa rin ang tingin at bulungan, ngunit binaliwala niya iyon. Marami na siyang hinarap na tulad nila, alam na niya ang paraan. Samantala, kumukulo pa rin sa galit sina Marta at ang kanyang barkada habang pinapanood si Camila na pumasok sa gusali. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang siya parang napakahusay, reklamo ng isa. Baka naman iniisip niyang sobrang ganda niya, sabat ng iba. Sumimangot si Marta. Kahit ano pa yan, dapat maturuan natin siya ng leksyon. Hindi pwedeng ganyan siya kabastos. Tumango ang iba, patuloy na nagbabalak. Hindi nila alam na una na si Camila, may sarili na siyang plano. Pagpasok sa silid-aralan, hinanap ni Camila ang dati niyang upuan, ngunit parang iba na ang lahat. Wala pa ang karamihan, kaya lumapit siya sa isang magiliw na mukhang kaklase at nagpakilala. Hi, ako si Camila. Pasensya na, hindi ko maalala kung saan ako nakaupo dati. Matutulungan mo ba ako?
Umiti ang dalaga. Siyempre. Ako si Luca. Doon ka dati sa dulong sulok, sabay turo sa likuran ng silid. Maraming salamat, Luca. Sobrang na-appreciate ko, tugon ni Camila. Nakagaan ng loob si Camila at naglakad papunta sa kanyang upuan. Malaki ang pasasalamat niya sa kabaitan ni Luca, parang may kaunting init na sumingit sa malamig na umaga. Maya-maya, nagsidatingan ang mga estudyante, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Pumasok ang tagapayo nilang guro at tahimik na natahimik ang klase. Isa itong babaeng nasa gitnang edad, maiksi ang buhok at disente ang tindig. Sinuyod niya ng tingin ang silid, tiniyak na lahat ay nakaupo at handa nang magsimula. Magandang umaga sa lahat, malinaw at matatag ang tinig. Sana ay naging maayos ang weekend ninyo. Simulan na natin. Itinaas ni Gian Alvarez ang boses. Ngayon ay magkakaroon tayo ng biglaang pagsusulit tungkol sa mga tinalakay ngayong semestre. Agad na umalinggaw ang mga daing at reklamo. May isang sumigaw, Gian Alvarez, sisirain niyo po ang araw namin. Isa pa, pero hindi po kami nakapag-review. Napangiti ang guro. Iyan ang layunin ng pub-quiz, malaman kung ano ang alam nyo kahit walang paghahanda. Pwede po bang ipagpaliban? May appointment ako sa dentista mamayang hapon, singit ng isa. Umiling si Gian Alvarez, nakangiti sa nagrereklamong klase. Huwag kayong mag-alala, maikli lang ito. Wala kayong dapat ikatakot kung naging masipag kayo. Patuloy ang munting ungol, ngunit sinimulan na niyang ipamigay ang papel. Habang nagsusulat ang lahat, tahimik ang silid. Bahagyang nanginig ang kamay ni Camila nang tanggapin ang papel. Sa unang sulyap, umakyat ang kaba. Simula nang siya mabuhay muli, hindi pa siya nakakapagbalik-aral. Kahit ang pinakasimple, parang malabo sa ngayon. Pero matalino si Camila, alam niyang lalo lang siyang malulunod kung magpapanik. Huminga siya ng malalim, binasa ng mabuti ang mga tanong, at nagsimulang sumagot. Habang sumusulat, napansin niyang may mga kaalamang nanatili pa mula sa dati. Naalala niya ang ilang formula at konsepto, at naiugnay niya ang mga ito sa mga tanong sa pagsusulit. Umisi ng mapanukso si Mara, talaga ba? Ano ang balak mong gawin? Pipigilan mo ba ako? Bumaba si Miguel mula sa sasakyan ng may tindig na maginoo, ngunit baka sa matipuno niyang katawan ang nakakatakot na presensya. Kumislap ang kanyang mga mata at nagsalita, kung kinakailangan gagawin ko. Nang makita siyang lumapit, pinagpawisan ng malamig si Ana Mara sa noo. Ayaw niyang magmukhang duwag sa harap ng mga kasama, kaya itinaas niya ang ulo at tinitigan si Miguel ng masama. Tinawag niya ang mga kaibigan, ngunit nagkatinginan lang sila, halatang nag-aalala. Nawalan na sila ng tapang, subalit napilitan pa ring pumalibot kay Ana Mara. Ipinulupot ni Miguel ang kamay sa bulsa at nanatiling kalmado, pinapayo ko na itapon mo na ang itlog na iyan bago pa lumala ang lahat. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang assistant na nakatayo ilang metro ang layo, at senyasang asikasuhin ang tungkol kay Mara. Lumapit ang assistant ni Miguel, isang matangkad at malapad na lalaking seryoso ang mukha, papunta sa grupo ni Ana Mara. Sa mababa at mabigat na tinig ay nagsalita siya, sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang manakit ng tao sa gitna ng araw? Alam ba ninyo kung sino ang kinakalaban ninyo? Napasigla si Ana Mara at ang kanyang barkada, natabunan ng presensya ng dalawang higanting lalaki. Natakot silang baka bugbugin sila. Nagpaumanhin sila ng pautal-utal, sa kadali-daling nagsitakbuhan, iniwan si Camila at Miguel na nag-iisa sa eskinita. Nang magtakbuhan ang mga babae, tumingin si Miguel kay Camila at nagtagpo ang kanilang mga mata. Napakabilis ng tibok ng puso ni Camila sa titig na iyon. Ayos ka lang ba? Tanong ni Miguel, mababa at banayad ang tinig. Tumango si Camila, puno ng pasasalamat, salamat at nakialam ka. Tumango lamang si Miguel, hindi mabasa ang ekspresyon. Wala iyon, sagot niya ng maikli. Ngumiti si Camila, taos pusong nagpapasalamat sa tulong niya. May utang na loob ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, mag-ingat ka na lang, sagot ni Miguel. Ngumiti ng bahagya si Camila, saka nagsabi, kaya ko namang bugbugin ang mga iyon kahit wala ka. At lumingon siya sa direksyong tinakbuhan ng mga babae. Tinitigan ni Miguel ang ekspresyon niya at napangiti ng banayad. Nakita ito ng kanyang assistant at napanganga. Bihira niyang masaksihan ang ganoong eksena, ang boss niya, bahagyang nakangiti.
Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang nakikita. Agad niyang tinakpan ang pagkagulat at bumalik sa pagiging propesyonal. "Boss, aalis na ako," sabi niya. Lumayo si Miguel kay Camila at naglakad pabalik sa sasakyan, kasama ang kanyang assistant na nakasunod. Binuksan ng assistant ang pinto, pumasok si Miguel at saka isinara. Umalis ang sasakyan, iniwan si Camila na nakatingin habang unti-unting naglalaho ang kotse sa dilim. Ilang minuto bago iyon katatapos lang ni Miguel ng isang pulong pangnegosyo malapit sa eskwelahan ni Camila. Habang papunta sa sasakyan, narinig niya ang kaguluhan mula sa isang makitid na eskinita. Matalim ang kanyang pandama, agad niyang nakilala na may sigawan ng mga babae roon. Pinukaw ng kuryosidad, nagtungo siya sa eskinita at biglang narinig ang tunog ng itlog na sumabog sa pader. Pagliko niya, nadatnan niya si Mara at ang barkada nitong maihawak ng itlog, habang si Camila ay nakasiksik sa dingding. Sa loob ng sasakyan makalipas ang lahat ng iyon, ipinikit ni Miguel ang mga mata. Sa isipan niya paulit-ulit lumilitaw ang larawan ni Camila na cornered ni Mara. Sumidhi ang galit at ang pagnanais na protektahan siya, kahit halos hindi pa niya nakikilala ang dalaga. Lumabas si Camila mula sa eskinita, ngunit nanatili pa rin sa isip niya ang engkwentro kay Mara at sa grupo. Naiinis siya, ramdam na parang muli siyang naipit sa sulok. Habang naglalakad, paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung bakit siya napunta sa sitwasyong iyon. Alam niyang kaya niyang mag-isa bago pa man dumating si Miguel. Sa totoo lang, mas malala pa ang pinagdaanan niya sa nakaraang buhay. Ngunit may kung anong kakaiba sa malamig at matikas na presensya ni Miguel na nagdulot ng pagkailang sa kanya. Pag-uwi niya, inalis ni Camila ang sapatos sa may pintuan at dumiretso sa sala, kung saan naghihintay ang kanyang ina na seryoso ang mukha. "Nandito ka na pala," wika nito. Napabuntong hininga si Camila sa loob-loob. "Camila, nakita mo ba ang kapatid mo?" Malamig na tanong ng ina. Pagod na si Camila upang makipagbangayan, ngunit alam niyang hindi siya dapat magmukhang walang pakialam. Hindi, Mama. Hindi ko siya nakita ngayon." Nagsimangot ang ina. "Dapat alam mo kung nasaan ang kapatid mo," singhal nito. "Magkapatid pa rin naman kayo." Napigilan ni Camila ang muling pagbuntong hininga. Hindi niya maunawaan kung bakit palaging siya ang tinatanong tungkol sa kapatid, gayong magkaibang paaralan naman sila. "Magtatanong-tanong ako sa paligid kung may nakakaalam kung nasaan siya," magalang nasabi ni Camila, pilit na ipinapakita ang pagiging masunurin. Umirap si Rosaura, ang kanyang ina. "Huwag ka nang mag-abala," malamig niyang sagot. "Hindi mo naman kailanman inaalagaan ang kapatid mo. Lagi mong iniisip ang sarili mo lang." Napabuntong hininga si Camila at naglakad na lampasan ang ina, pakiramdam niya ay parang binagsakan siya ng isang mabigat na bato. "Tingnan mo ang sarili mo, walang silbi at hangal. Ikaw pa ang pinili naming itira dito. Hindi na nakapagtataka kung bakit wala kang kaibigan. Isa kang pasanin sa pamilyang ito," patuloy ni Rosaura. "Hindi ko maisip kung paano ko natitiis ang presensya mo araw-araw." Hindi na nakatiis si Camila sa matitinding salita mula sa bibig ng kanyang ina. "Kung tutuusin, bakit ba nakikipagtalo ka sa isang dalagitang anak mo, gayong maaari mong gamitin ang oras na ito para umalis kung talagang ayaw mo sa akin? Kung tinatawag mo akong walang silbi at hangal, ano ka pa kaya? Hindi ba't ikaw ang nagluwal sa akin? Kung may taglay man akong kapintasan, tiyak na nanggaling din iyon sa iyo." Napatayo si Rosaura mula sa silyang yari sa kahoy ng kanilang villa sa Sevilla, hindi makapaniwala. "Sino sa tingin mo ang kinakausap mo?" pasigaw niyang tanong. Ngumisi si Camila nang may panunuya. "Multo ba? Sige, kung ano man ang naririnig mo, isipin mo na lang kung ano ang gusto mong paniwalaan." Tumalikod siya at umakyat sa hagdang marmol, hindi pinansin ang sigaw ni Rosaura. Ang kwento sa likod. Lumaki ang ina ni Camila sa isang baryo sa Andaluca kung saan napakahalaga ng pagkakaroon ng anak na lalaki upang magpatuloy ang apelyido at ang negosyo ng pamilya. Nang nagdadalang tao siya, umaasa silang mag-asawa na lalaki ang magiging anak. Ngunit nang sumailalim sa pagsusuri, natuklasan nilang kambal pala, isang lalaki at isang babae. Labis ang galak ni Rosaura nang malaman ang balitang iyon. Subalit sa mismong araw ng panganganak, namatay ang sanggol na lalaki habang nakaligtas ng himala si Camila. Nabalot ng pighati si Rosaura, nawala ng pag-asa dahil ang inaasam niyang tagapagmana ay hindi na dumating.
Habang lumalaki si Camila, lalo lamang lumalim ang galit at hinanakit ng ina laban sa kanya. Madalas siyang ikumpara sa anak na lalaki na hindi kailanman nabuhay. Sa kabila ng paulit-ulit na pang-aalipusta, pinilit ni Camila na makuha ang pagmamahal at pagtanggap ng ina. Nag-aral siya ng mabuti, nagsikap maging huwarang anak, ngunit para kay Rosaura, walang sapat. Isang araw, narinig ni Camila ang ina na nagkukwento sa isang kaibigan. Doon niya nalaman na ang tunay na dahilan ng lahat ay ang sugat na iniwan ng pagkamatay ng anak na lalaki. Inamin ng ina na hindi niya mapigilang magtanim ng galit kay Camila dahil siya ang nakaligtas. Doon nagbukas ang isip ni Camila. Naisip niya na hindi na niya kailangang ipilit ang sarili. Mas pinili niyang hanapin ang sariling kaligayahan kaysa habulin ang pagtanggap na hindi kailanman darating. Samantala, ang pagmamahal ni Rosaura ay tuluyang inilipat kay Teresa, ang nakababatang kapatid ni Camila. Sa kasalukuyan, bumagsak si Camila sa kanyang kama sa kwarto ng kanilang villa, napapikit sa bigat ng lahat ng alaala. Alam niyang hindi niya maaasahan ang sariling pamilya, kailangang matuto siyang mabuhay ng mag-isa. Habang nakahiga, biglang sumagi sa isip niya ang alaala ng kanyang nakaraang buhay, ang pagiging isang manlilikhang alahas. Naalala niya ang mga disenyong ginawa niya, masisining, makukulay at puno ng detalye. Agad siyang bumangon, kinuha ang sketchbook at lapis, at nagsimulang gumuhit. Magdamag siyang nagtrabaho hanggang sa mangalay ang kamay. Nang makita ang mga natapos niyang guhit, napangiti siya. Maganda ang mga ito at alam niyang magugustuhan ng iba. Inilapag niya ang sketchbook sa mesa malapit sa almpara, pinatay ang ilaw at mahimbing na natulog na may ngiti sa labi. Kinabukasan, maagang nagising si Camila. Pagbaba niya mula sa hagdang marmol, narinig niya ang tinig ng kanyang ama mula sa komedor. Pagpasok niya, nadatnan niyang nakaupo ang ama sa dulo ng mahaba at antigong mesa, nagbabasa ng pahayagan. Nakaupo na rin doon si Teresa, nakangiti ng palihim. Hindi pa naroroon si Rosaura. Ang komedor ay maluwang, may malalaking bintanang nakaharap sa yard, kaya't maliwanag at preskong-presko ang loob. Buenos das, Pap, bati ni Camila bago umupo. Saglit siyang tinanguan ng ama. Maya-maya, dumating si Rosaura, bit-bit ang tasa ng kape, malamig ang ekspresyon. Buenos das, ma'am, maingat na bati ni Camila. Hindi siya pinansin. Umisi si Teresa at nagtanong, kunway nag-aalala, kumusta ang semestre mo, Hermana? Narinig ko mula sa mga kaklase mo na nahihirapan ka raw sa pag-aaral. Alam agad ni Camila na ito na naman, drama ni Teresa para sirain siya. Dati, pumapayag siyang magkunwaring mahina sa klase, ayon sa pakiusap ng kapatid, para lang makuha ng kapatid ang atensyon ng kanilang mga magulang. Ngunit ngayong siya ay nabigyan ng bagong pagkakataon, hindi na niya hahayaang manipulahin siya. Agad na napatingin ang kanyang mga magulang kay Camila. Naningkit ang mga mata ni Rosaura, malamig ang boses, totoo ba iyan? Hindi ko pa rin nakikita ang resulta ng aking pagsusulit, tugon ni Camila ng kalmado, ngunit sigurado akong magiging maayos lang. Napailing si Rosaura na halatang inis. Huwag kang maghanap ng palusot dito, singhal niya. May dahilan ang pagkabahala ng ate mo. Hindi natin pwedeng hayaang masira ang reputasyon ng pamilya sa Sevilla dahil lang sa mababang marka mo. Sumabat si Teresa, na parang gustong palalain ang sitwasyon. Iniisip ko lang na dapat siguraduhin nating makakakuha ng tamang tulong ang ate. Alam ni Camila na nagsisinungaling si Teresa. Magkaibang paaralan sila, imposibleng alam nito ang tunay na marka niya. Ngunit pinili niyang hindi patulan ang kahangalan ng kapatid. Tumingin ang ama ni Camila kay Teresa, tapos ibinaling ang tingin sa anak. Marami na tayong na-invest para sa pag-aaral mo, anya ng mahigpit. Inaasahan naming magtatagumpay ka. Dinugtungan pa nito, kung hindi ka magpapakita ng pagbabago, mapipilitan tayong gumamit ng mas matitinding hakbang. Hindi pwedeng balewalain mo ang pag-aaral mo. Habang nagpapatuloy ang talakayan tungkol sa mga marka ni Camila at kung paano nito maaapektuhan ang pangalan ng pamilya sa Madrid, bigla ring nagsabi ang kanyang ama, kung patuloy kang babagsak, Camila, baka kailangan na nating isaalang-alang ang ibang opsyon. Sumagi sa isip ni Camila ang tinutukoy nilang iibang opsyon dahil sa nakaraang buhay ay sinubukan na nilang gamitin siya bilang sakripisyo para mailigtas ang sarili. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng ibang opsyon na sinasabi ninyo?
Tanong niya na may mapanuyang ngiti. Kasal, singit ng kanyang ina, malamig at walang damdamin. May natanggap na kaming alok. Mas matanda siya ng kaunti, pero kaya niyang suportahan ang pamilya natin. Para bang nababaliw na ang kanyang mga magulang sa kagustuhang ipakasal siya sa isang matandang lalaki. Hindi ako magpapakasal lang dahil sinabi ninyo, giit ni Camila na halos pasigaw. Kung gusto ninyong makipag-ayos, ipakasal na lang ninyo si Teresa. Huwag mong idamay ang kapatid mo, sigaw ng ina. Akala mo ba may karapatan kang pumili? Hanggat nakatira ka sa bahay na ito, susunod ka sa amin. Isa kang wala kung wala ang pamilyang ito, Camila, dagdag ng ama. Huwag mong kalilimutan iyan. Tumayo si Camila, hinila ang upuan at tinitigan ang mga magulang bago tuluyang umalis ng kwarto. Sa isip niya, darating ang araw na pagsisisihan nila ang kanilang desisyon, pero huli na ang lahat. Pagkatapos noon, nagtungo siya sa Universidad sa Toledo. Pagpasok pa lang niya sa tarangkahan ng paaralan, napansin niyang nakatitig ang mga tao sa kanya. Ang mga bulungan at tawanan ng mga kaklase ay nagdulot ng kaba, bagaman hindi pa niya alam kung ano ang nangyayari. Sa may locker, isang grupo ng mga babae ang nagkukumpulan at palihim na nagtatawanan habang nakatingin sa kanya. Hoy, Camila, biro ng isa, may halong panunuya. Balita ko, abala ka raw nitong mga araw. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ni Camila. Alam mo na, singit ng isa pa. May narinig kaming nakikipag-date ka raw sa isang mayamang mas matanda. Hindi ka naman siguro nagbabalak maging kwerida, di ba? Ipinakita ng isa ang cellphone, kung saan may lumabas na post na mailitrato ni Camila at caption na, nahuling may relasyon sa isang matandang empresaryo. Hindi makapaniwala si Camila na may taong gagawa ng ganitong kababawan para sirain siya. Hindi ko kailanman ginawa ang sinasabi ninyo, sagot niya ng mariin. Hindi ko alam kung sino ang nagsimula ng tsismis na ito. Pero siguradong may kapalit ang ginawa nila. Nagkatinginan lang ang mga babae, sabay tawa at irap na parang hindi naniniwala. Habang papunta na siya sa kanyang upuan, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa likod. Hoy, Camila! May narinig ka bang magandang tsismis kamakailan? Si Ana Mara iyon, kasama ang dalawa pa niyang kaibigan. Biglang napalingon si Camila, mahigpit na nakalapat ang dalawang kamay sa tagiliran. Ano bang problema mo, singhal niya? Napangisi lamang si Ana Mara. Ano? Hindi ka ba makatiis ng kaunting tsismis? Nanginginig ang panga ni Camila. May nagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin, at pakiramdam ko ikaw yon. Nagkibit balikat si Ana Mara. Bakit ko naman pagtutuunan ng pansin yan? Marami pa akong mas mahalagang bagay kaysa magpakalat ng mga tsismis tungkol sa'yo. Patuloy siyang humiti at nagsabi, palagi kang Camila. Tsismis lang naman. Walang malaking bagay. Nakasimangot si Camila habang nakatitig kay Ana Mara na nakatayo sa harapan niya, mayabang ang anyo. Karaniwan lang ang itsura ni Ana Mara, katamtaman ang taas at timbang, nakatali sa magulot buhol-buhol na buntot kabayo ang buhok. Bilog ang mukha, walang kapansin-pansing tampok sa kanyang anyo, maliban sa malalaking matang laging wari nagmamasid at humuhusga. Kita ni Camila ang kasiyahang nakaukit sa mukha ni Ana Mara, tanda na matagumpay itong nagpakalat ng maling balita laban sa kanya. Mariin niyang pinisil ang sariling kamao, pinipigilan ang bugso ng galit na gustong sumabog kay Ana Mara. Sa halip, huminga siya ng malalim at tumalikod, nagpa siya na una niyang linisin ang sariling pangalan bago siya makipagtuos kay Ana Mara.